Praise God. Isang pinagpalang Miyerkules po ng umaga sa lahat, no? It's Ash Wednesday today. Kaya a blessed Ash Wednesday to everyone, no? At tayo po ay tunay na pinagpala. At narito naman tayo para atin pagnilayan muli, no, ang kalooban ng Panginoon sa pagitan ng kanyang salita, di po ba? At siyempre po, magpasalamat sa kanya sa bagong umaga at bagong araw para maranasan natin muli ang kadakilaan po ng ating Panginoon. Tunay nga po na siya ay hindi nagbabago, siya ang Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Kaya samahan niyo po kami sa araw na ito, sa umagang ito, at unahin po natin lagi ang Panginoon at sundin natin ang kanyang kalooban para maranasan natin ang tunay na buhay, tunay na kaligayahan at buhay na walang hanggan. Okay, at bigyan ko na po ng daan para makabati po sa inyo. Si Sister Shea po, wala pa pong tulog, no? Kaya mukhang hindi siya makakasama sa atin ngayon. Duty po siya the whole night kagabi. Sister Kat, thank you for joining. Good morning po, Brother June. Blessed morning, brothers and sisters. Blessed Ash Wednesday to everyone po. And thank you, Lord, naka-join po ulit ngayon. Thank you, Lord, palagi. Amen. Okay, at siyempre po, katulad ng dati, simulan na po natin ang ating gawain. Dumulog muna tayo sa ating magmahal na Panginoon. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos naming mapagmahal, Diyos naming mapagkalinga, narito naman po kami, Lord, lumalapit sa iyo ng may mababang kalooban. Batid namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Lord, sa presensya mo, pero ikaw nangako sa amin, Panginoon. At wala kang binigay na kondisyon, Lord. Sinabi mo kung saan nagkasamang dalawa o mahigit pa, sa pangalan mo ay paroroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya Lord, hayaan mong pasalamatan ka namin sa umagang ito. Sa lahat ng kadakilaan na ginagawa mo sa amin at pinaparanas mo sa amin, Lord. Lord, ito yung nagdudulot sa amin ng lakas para kami ay magsumikap na magbagong buhay, Panginoon. Sapagkat yun lang ang tanging paraan para pasalamatan ka namin, Panginoon. At sana sa araw na ito, Lord, ay maalala namin na kami ay gawa lamang sa alikabok at alikabok din ang aming patutunguhan. Subalit kung kami ay mananampalataya sa kadakilaan mo, Panginoon, kami ay magkakaroon ng pagbabago. Mula sa pagiging makasalanan, pwede mo kami baguhin, Panginoon, para maging mga anak ng Diyos at maranasan namin ang buhay ng isang anak ng Diyos, buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, papurit pasalamat sa kadakilaan mo, knowing that we are all undeserving of eternal life, salvation, and becoming children of God, and yet, Lord, hindi pa rin nagbabago ang iyong plano sa amin. Kaya, Lord, narito kami para sabihin sa iyo, Lord, ganapin mo kalooban mo, kami nagsisisi at kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng mga naging kasalanan namin, Lord, bulat sa pool, Panginoon, hanggang ngayon, Lord. Patawarin mo kami at bigyan mo kami pagkakataon na mabago namin muli ang aming buhay, at magampanan namin ang plano at kalooban mo at utos mo, Lord, sa pagitan din ng iyong Espiritu Santo. Kaya hinihiling po namin ito at hinihiling din po namin ang kagalingan ni Brother John Lo, Lord, at ang aming kapatid na Sister Ansis Tagal Britannico. Alam ko, Lord, na pakikinggan mo kami, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil mahal na mahal mo kami, Lord. Kaya, Lord, thank you for your love. All of this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Ang pag-ibig
By the way, sisters and brothers, baka hindi po namin tapusin until 10 o'clock, no? We will cut shorter ang ating live stream ngayon dahil may appointment po si Sister Beth. Sasamahan ko po sa embassy po ng Australia this morning for her visa, no? At kasi po sila nagbibigay ng appointment, no? Kaya kailangan sumunod po kami doon sa na-set na appointment. But anyway, tutunghayan na po natin ang salmo para sa araw na ito. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles at babasahin din po ni Sister Kat sa wikang Tagalog para lalo po natin itong maunawaan. Beloved sisters and brothers, it's Wednesday today, Ash Wednesday, the beginning of 40-day Lent, and the 18th day of February. And our psalm reading will be taken from the book of Psalms, chapter 51. Sa Tagalog naman po, it's chapter 50. Bawas ng isa. Verses 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, and 17. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, Be merciful, O Lord, for we have sinned. Once again, Be merciful, O Lord, for we have sinned. Have mercy on me, O God, in your goodness. In the greatness of your compassion, wipe out my offense. Thoroughly wash me from my guilt, and of my sin cleanse me. For I acknowledge my offense, and my sin is before me always. Against you only have I sinned, and have done what is evil in your sight. A clean heart create for me, O God, and a steadfast spirit renew within me. Cast me not out from your presence, and your Holy Spirit take not from me. Give me back the joy of your salvation, and a willing spirit sustain in me. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Ang ating salmong tugunan, Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa ilang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang aking papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise God, no? Pasalamatan po natin ang kabutihan po ng Diyos at kanyang habag sa atin. God is a merciful God. He's forgiving and merciful. At bago pong lahat, nais ko muna pong pakinggan natin isang bahagi ng awit na ito.
Hallelujah. Lord, I'm sorry. When was the last time you said sorry to the Lord? Di po ba? When was the last time you felt sorry for having offended Him? Kailan mo ba nadama ang pagsisisi sa mga nakasalanan na nagawa mo sa buhay mo, kapatid? Today, we're being invited by the Lord once again. Di ba? Halika kayo, come back to me. Come home. I want you all to spend your eternity with me because I love you. Diba? Ito po ang panyaya ng Diyos sa ating lahat ngayon. Makasalanan at banal. Bukas po ang puso ng Diyos. Ito ang pagkakataon ngayon. No? Now is the time of salvation, not tomorrow. Today is the time to say sorry to the Lord. Hindi natin pwede sabihin, next month na ako mangungumpisal. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na makapiling po natin ng Diyos. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Joel, di ba? Even now, says the Lord, hanggang ngayon, itong sinasabi ng Diyos, return to me with your whole heart, with fasting and weeping and mourning. No? Rend your hearts, not your garments. Return to the Lord your God. For gracious and merciful is He, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment. Ayaw ng Diyos na parusahan po tayo, di ba? Sabi nga po ni Paul, the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Makakarating po tayo sa langit. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito ay grasya ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kung hindi po mabuti ang Diyos, kung hindi siya mahabagin, lahat po tayo ay sigurado na po na impyerno ang pupuntahan po natin sapagkat walang taong hindi nagkasala. Di po ba? We have all fallen short of the glory of God, my dear brothers and sisters. But praise be unto His mercy and to His love, which is always greater than our sins. Kaya tayo naririto. Kaya tayo mayroong Sinoco family. Ito yung paanyaya ng Diyos sa atin na tayo umuwi na sa Kanya. Ito yung tahanan ng Diyos, diba? Kaya once you belong to Sinoco family, you belong to God, diba? Kaya yun po ang palatandaan. We have come home. Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng tahanan kung saan ay nakakapanahan tayo na pagninilayan natin ang kalooban ng Diyos at kanyang plano niya sa atin para magampanan po natin at being a family of God, we help one another. Kaya meron tayong rosary time, meron tayong chaplet of divine mercy time. Dahil sama-sama po tayo mga mahihina, no? Alalahanin niyo po ang simbahan po ay hindi lugar ng mga santo. Ito po ay lugar ng mga makasalanan katulad ko, katulad po nating lahat. I am here not because I am holy. I am here because I am a sinner and I need God in my life. Yun lang po ang katotohanan. Nagsisimba po ako araw-araw dahil alam ko po na ako'y makasalanan, na ako'y madaling magkasala. At Diyos lang ang aking pag-asa. I do not go to Mass every day because I am holy. No, hindi po. Kailangan ko ang habag at tulong ng Diyos. Hindi po ba? Kaya today we're again reminded the need to become faithful and to be genuine, no? In our Christian life. Wag na tayong magpanggap pa, di ba? Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. All you need to do is just admit that you are a sinner. Yun lang po. Lalapit ka sa Diyos. Huwag ka nang magpanggap katulad ng mga Pariseo at Skriba. Nakala nila banal sila. Manikluhod ka. Itiklop mo ang iyong mga tuhod, iyuko mo ang iyong ulo. Sabi mo sa Kanya, Panginoon, kahabagan mo po sapagkat ako'y makasalanan. And that's the sweetest word that the Lord
can hear from you. Forgive me, Lord, for I am a sinner. Have mercy on me. Huwag tayong maging mayabang. Diba? Wala tayong pwede ipagmayabang. Kung meron man tayong pwede ipagmayabang, ay ang kaligtasan na binibigay po sa atin ng Diyos ng libre. Dahil sa kanyang kagandaang loob, dahil sa kanyang pag-ibig. Diba? Sabi nga po, the first step to become a saint, brothers and sisters, is to admit that you are a sinner. And that you cannot become holy without the help of God. Diba? Yun lang po eh. For us to know the reality, no, of our status. Alam mo na mahina ka, mas madali magkasala kaysa maging banal, maging santo. Ngayon, kakukumpisal lang natin, baka mamaya ang konti. Nagkasala na naman tayo. Di po ba? Habang narito tayo sa mundong ito, sabi nga ng Panginoon, di ba? My kingdom is not of this world. Ang namamayani po dito, ang namamayagpag po dito ay ang mga demonyo. At tingnan yung mga leaders po natin, di ba? Sino mga namamayani rito? Sino mga sinusunod ng tao? Di ba? Minsan, iniiwan nilang simbahan para sa mga politiko, di ba? Minsan, tinatalikuran nila. Ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi mga obispo para sa kanilang idolo. Di po ba? Hanggang ngayon ba? Di ba? Tayo pa rin po ay sinasakop ng kadiliman. It's about time, brothers and sisters. It's about time to welcome the light of the Lord. His Word. His presence. Yan po nagpapaganda ng buhay. Walang kaligayahan outside of God, brothers and sisters. I will tell you again and again, there's no happiness outside of God. Huwag mo iwanan ng Diyos. Wala sa anong bagay. Sa pera, sa sex. Wala po dyan ang kaligayahan. Diba? Pagkatapos ng sex, mabubuntis ka. Problema papakain sa anak mo. Diba? And yet, kadalasan, iniiwan natin ang Panginoon dahil sa laman. Brothers and sisters, kailan tayo matututo? Bawat umaga, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Diba? Kaya ang imbitasyon ng Diyos ngayon sa Ash Wednesday na ito, sana lumalim tayo sa ating pagiging Kristiyano. Hindi kailangang our Christianity must not only be skin deep, no? Skin deep, parang panglabas lang. 'Di ba? Parang sa pagtitingnan ka, parang banal ka dahil tahimik ka, 'di ba? Pero ang loob mo bulok. 'Di po ba? Puro yabang, puro pride. In other words, iwasan na po natin, tigilan na natin pagiging hipokrito. And confess that you are a sinner. We are sinners. At ang tunay na pagiging banal po is not just, it's more than feeling good, no? Or looking good, or looking holy. Hindi po. Ang tunay na kabanalan, ito po'y panghabang buhay na debosyon sa Diyos, sa kanyang kalooban. Sa bawat plano niya. Diba? Araw-araw, we take one step towards holiness, towards perfection, brothers and sisters. We're far from being perfect. Kaya, hayaan mong magtrabaho ang Diyos sa buhay mo. So, we are called today, we are advised by the Lord today to go fasting, di ba? Or abstinence. Unahin po natin yung mga importanteng bagay, di ba? Fasting from the pleasures of life. Let's go fasting from our favorite sins, di ba? Abstain from our favorite sins. And do good works. Sanayin natin ang buhay natin sa mabubuting gawa, hindi sa kasalanan, di ba? Panahon na para makinig tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang kalooban. Tigilan na natin ang ating pagiging gahaman sa laman. Yan ang unang-unang kaaway po natin. Let's live our life in the Spirit, di ba? Kaya mayroon tayong Life in the Spirit seminar. Huwag natin kalimutan ang kahalagahan po ng Espiritu Santo who will always empower us
to become children of God and guide us to the right path. And remember, di ba? We were not created to please men, but only God alone. Siyang unang nagmahal sa atin at siyang nagsakripisyo sa atin para maranasan natin ang buhay na kasiyasya at buhay na walang hanggan. Kaya hanggang hindi tayo nakikipag-isa sa Diyos, hanggang hindi tayo umuwi sa Diyos, sa ating tunay na Ama sa langit, walang saysay ang buhay natin, kapatid. Kaya tara, let's go home. Sama-sama tayo, umuwi sa Diyos, at wag nang lumayas pang muli. Wag na tayo lumayas pang muli. Napakasarap ng buhay nang tayo ay nasa ilalim ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang dakilang Diyos mula noon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Good morning, Sister Kat. Good morning po, Brother June. Amen po talaga dahil sinabi nyo nga po, sama-sama tayo. Hindi natin kaya mag-isa. We are too blessed to have this community na talagang gagabayan tayo, tutulungan tayo, hawakan tayo at hindi bibitawan para one step at a time talaga naman po maging stronger tayo. Hindi lang bilang ako, hindi lang bilang ikaw po, Brother June, but tayo pong lahat dito sa Sinoco family. Talaga sa bawat isa po tayo kumuha ng lakas para lalong mas kumapit pa po kay Lord. And Brother June, yun nga po yung ako personally nakaka-reflect, ang reflection ko po dito sa ating salmo ngayon is ang bigat talaga po nung dating ako. Sobrang iba yung pakiramdam mo yung puro bilang sinner ka lang. Ipon ka lang ng ipon ng kasalanan, sama ng loob, doing everything that will please you as a person, as an individual, pero yung doing everything you can or at least any simple thing na mapapasaya si Lord, very different po talaga. Kasi kadalasan sa atin, Sister Kat, di ba, ganito tayo every day, every moment, we always think of things that can make us happy, di ba? Di ba, parang puro pang sarili kaligayahan lang ang inaatupak natin. Nakakalimutan natin ang number one na obligasyon natin, paligayahin ang Diyos. Amen, Brother June. And napakadali po bilang tao na gumawa na lang ng kasalanan or sa yung makamundong bagay po na talagang makakapagpasaya sa atin. But yung yung bagay na makakapagpasaya kay Lord, ang hirap-hirap po sa atin talaga mga tao. And ako, Brother June, ang talaga na-realize ko, yung before, yung lahat ng yung nararamdaman ko, yung inipon ko ng ilang taon. Imagine, Brother June, ilang taon na ako nung sumama ako dito sa nag-join ako dito sa Sinoco family natin. For almost 40 years of my life, ang bigat ng pakiramdam ko. And now, talaga ng sobrang iba yung nararamdaman ko ngayon kay Lord na iba pala kahit kaunting bagay na ginagawa mo, even the smallest kindness na gagawin mo sa tao, ang sarap po pala sa pakiramdam. Naiyak ka sa kaligayahan, no? Kahit na napakasimple lang. Ito po, Brother June, kasi pa marirealize mo na kaya ko palang gawin to, na yung dating ako na gustong-gusto ko talaga makipag-away, Brother June, hindi ako papayag na may masabi sa akin yung mamalditahan ako or gagawan ako hindi maganda. I have to make sure na babawi ako. But ngayon, even po sa mga taong nakakausap ko, like yung mga malalapit sa puso ko, yung mga kaibigan ko, whenever they do share things, nakikita ko yung sarili ko before. Ngayon nasasabi ko na lang, let go, let God. Amen. Wala na tayo makokontrol pa sa mga taong yan. Yun ang lagi sinasabi ko sa mga counseling ko. No? The first thing that we need to learn, no, sa buhay, para ma-enjoy mo yung buhay na to, let go and let God. No? Diba? You need not carry your cross alone. Meron tayong kasama na Diyos. God is with us, Emmanuel. Diba? Kaya sabi niya, kayo,
sa akin, kayong mga pagod na pagod ka, kayong mga nabibigatan sa buhay, 'di ba? Bakit gagaan ang buhay natin? Kasi sasamahan niya tayo para buhatin ang mga kabigatan sa buhay. Amen po, Brother June. And yung mismong statement na yon, let go, let God, yun talaga yung pinanghahawakan ko ngayon at nag-i-inspire sa akin and to motivate sa akin to do something to make God happy. Yeah. And brothers and sisters, yung difference ng ikukumpara nyo na us nung tinawag tayo ni Lord to be part of this community before as sinner, pero yung unti-unti nating pinagtutulungan na talagang in our simplest way na talaga mapaligaya si Lord, talaga namang iba po yung, ako I can guarantee, kayo rin po alam ko po nararamdaman niyo sa sarili niyo, yung saya, yung sobrang saya, maiiyak ka na lang talaga na kahit gaano ko ka-sinner before, pero si Lord, yung grace ni Lord para talagang patawarin tayo despite of all the sins na ginagawa natin, na even nagko-confess tayo, still nakakaroon pa rin tayo ng kasalanan. But then si Lord, anli po talaga sa pagpapatawad sa atin. But, Brother June, it's not because alam natin papatawarin tayo ni Lord pag hiningi natin ng tawad yung kasalanan natin sa Kanya. It's our also obligation as a person, as a Catholic, na matuto pong mahiya. Hindi po porkit alam mong patatawarin kay anli na rin po ang paggawa mo ng kasalanan kay Lord. Nasa stage na po tayo ng buhay natin ngayon na tinawag tayo ni Lord para ituwid tayo. Itama tayo at mas makilala siya at hindi na po yung dati pabalik-balik na lang tayo sa gawain natin before. I know it will be a big challenge. Even ako po sobrang challenging, pero if sa sarili po natin, alam natin at magkakaroon tayo ng hiya kay Lord na maging katulad po ng buhay na meron tayo, unti-unti po, talaga naman pong mapapasaya talaga natin si Lord. Kaya, brothers and sisters, yun po, kung may bagay na may dinadala kayo sa puso nyo, na hindi nyo ma-let go, confess. Dahil ako po talaga, nung tinawag ako ni Lord through Brother June na mag-join sa community natin, kinonfess ko po talaga yung talagang alam ko na pinakamalalang kasalanan ko nagawa kay Lord, and yung naramdaman ko sa puso ko sobrang gaan. And wala po tayo sa stage na kailangan maging denial tayo, brothers and sisters. Alam ni Lord lahat, wala tayo maikakala kay Lord. Yes. Kaya po, be honest, galing po sa puso, i-confess natin kay Lord yung kasalanan natin, and walang lugar sa puso ng Diyos na hindi po niya tayo patatawarin. Wag lang po tayo maging abuso. Natatawag tayo, kakausapin natin si Lord tuwing may kailangan tayo. Mag-start po tayo sa paghingi ng tawad at magpasalamat kung ano man pong binibigay ni Lord. Hindi man po natin nakuha yung hinihiling natin kay Lord, but thank you Lord palagi kasi nandito pa rin tayo, buhay pa rin po tayo, at nandito pa rin po tayo, magkakasama-sama tayo, ang mga mahal natin sa buhay. Kaya lagi po sinasabi ni Virgin, huwag nating gawing ATM si Lord. More of be apologetic kay Lord. At yun nga po, magpasalamat lang. Kaya Lord, thank you po Lord palagi. Pag hindi mo na kaya, brothers and sisters, leave it to God. Siya po ang bahala. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Hindi tayo pababayaan ni Jesus Christ. At hindi po tayo dadaan lahat ng prayers natin directly kay Lord God if hindi po through Jesus Christ and with the guidance of Mama Mary pa rin po. Kaya Lord, thank you palagi. Sobrang iba yung ligalig ng puso ko ngayon, Brother Praise June. God. And sana tuloy-tuloy na masumaya, mas maging magaan ang buhay, at in simple things na binibigay sa atin ni Lord na akala natin hindi siya blessing, pero later on marirealize mo, ay, ito lang pala napakaliit na bagay pero blessing to ni Lord. Hindi man para sa'yo, para man sa mga tao nasa paligid mo. Magiging happy ka rin ka sa kanila dahil binibless din sila ni Lord. Yun lang po, Brother June. Yeah. Ano po ba significance ng Ash Wednesday, no? Ang Ash Wednesday po ay pagpapaalala sa atin, no? 'Di ba? Kasi ngayong araw na ito, 'di ba? Lalagyan tayo ng abo, 'di ba? Sa ating noo, 'di ba? Sabi ng Panginoon, from dust to dust you shall return, 'di ba? Kaya sabi ng Pare, remember that you are dust and to dust you will return. No?
Pwede sabihin ng pare na repent and believe in the gospel. No? So, today we are reminded by the Lord, by the church, the Catholic Church, that we are mere dust. Diba? Huwag kang mayabang. Alikabok ka lang. Kung mayabang ka, babalik ka sa alikabok. Diba? Pero kung i-acknowledge mo, may Diyos na nagmamahal sa'yo, magiging anak ka ng Diyos. So, dalawa lang ang pupuntahan po natin. Ang mag-alikabok tayo sa impyerno. In other words, we will reduce to nothing. Diba? From nothing, you will become nothing. Diba? Kaya, we're really nothing. Tayo naman po ay nagkakaroon lang ng significance o kahalagahan pag winelcome po natin ang Diyos. Kung ang Holy Spirit po ay nananahana sa atin, hindi na tayo dust. May buhay na tayo. Dahil ang buhay ay nagmumula sa Diyos. Diba? God is life. Kaya, today we are reminded that we are mortal beings. That our bodies will become dust when we will be buried or if cremated, di ba? Nagiging abo tayo eh. And ang ating buhay ay napakaikli, di ba? Sabi nga ni St. James, we're just like a Jew, no? Parang usok lang tayo na andyan ngayon, pagkadakay nawawala, di ba? Ngayon, marami tayong kasamahan sa Sinoco family. Pag titingnan ko yung mga lumang pictures natin, nalulungkot ako. Marami na palang nawala na, no? Bumalik na sa Panginoon, di ba? At kaya pasalamat tayo sa Diyos at dito pa rin tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, no? Na maranasan natin ang kadakilaan niya sa buhay na ito, sa mundong ito, di ba? Kaya ito'y paanyaya ng Panginoon, di ba? Na manumbalik sa Kanya, no? Aminin natin na tayo ay mga makasalanan, no? At ang Diyos lang ang tanging pag-asa natin, di ba? Andiyan naman po ang simbahan, andiyan po ang mga sakramento, andiyan ang Sinoco family, di ba? Andiyan si Sister Kat, andiyan si Brother June, di ba? Andiyan ang mga elders natin, sila Sister Julie, sila Sister Cherry, di ba? Pwede niyong tawagan, di ba? Para kung kayo ay parang nawawala na ng pag-asa sa buhay, no? Kahit sino mga kapatid natin, di ba? Yung mga malalim na sa Panginoon, kasi pag bababaw pa, baka maling advice sa babigay sa inyo. Kaya brothers and sisters, help is always available because God knows us. He knows that we are weak, that without Him, we can do nothing. No? Kaya sabi nga ni Mama Mary, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Sir Kat. Amen. Yun po, Brother Jun. Thank you po talaga kay Lord dahil hindi ako mapupunta dito kung hindi po dahil talaga sa grace niya. Madaming pagkakataon na gusto nating bumawi kay Lord, but minsan puro isip lang, kulang sa gawa. Kaya po, brothers and sisters, napakahirap. Ngayon pa lang po talaga namang habang nafe-feel ko sa sarili ko si Lord, kino-question ko rin ang sarili ko until when? Until kailan na naman ba akong kakapit kay Lord? Dadating ba uli ako sa pagkakataon na bibitaw uli ako sa Kanya? At maliligaw na naman ng landas. Kaya po talaga sobrang thankful po ako at may maganda po akong support system katulad po ng community natin, ang simbahan. Kaya nga po sobrang saya ko nung after po natin na nag face to face nung Saturday, talaga pong naisama ko si Bunggoy. Then the following day at nagsimba rin po kami, kasama ko siya. Iba po yung sa sarili mo, alam mo na hinahanap mo si Lord, na naantayin mo na lang lagi na may blessing ka na manggagaling kay Lord. Kaya po talaga, brother, yung sabi ko nga po, sobrang saya ko na naisama ko si Bunggoy sa gawain ng Sabado. Sabi mo, buong pamilya na. Opo. Tapos nung linggo po, nagsimba kami, kasama rin po siya, tsaka po yung biyanan ko, tsaka yung kapatid ni Johnny. And gusto nga po sumama ng biyanan ko sa susunod na prayer conference po natin. Kaya po yun, brother, yun, sobrang thankful ako dahil alam ko binibigyan ako ng chance ni Lord na bumawi. Lahat po tayo, we were sinners, we are still sinners, but si Lord, second chance po talaga niya sa atin to. Or may iba pang dadating na chance kay Lord, but yun po, let's make the most of it. Talagang pasahin natin si Lord at patuloy po sana ng pagbabago.
Ayun. Thank you, Lord, palagi. Tuloy-tuloy lang pagbabago, yun ang importante. Towards the will of God, di ba? Amen. Hindi madaling gawin kasi, no? Marami kasi sa atin na nasa sitwasyon na dinat na natin si Lord, galing tayo sa magulong buhay, no? 'Di ba? But mabuti na 'yon na kahit magulo ang buhay mo, dinatnan ka pa rin ng Diyos. Kasi by ourselves, hindi natin pwedeng tuwirin yung buhay natin eh. We need God's power. We need His help. He is the God of the impossible. Di ba? Sabi nga niya, mapangyayari niya ang lahat ng bagay, sabi ng Angel Gabriel. Di ba? Yeah. Kaya, yun, no? Importante natin, there's always hope and pray na maisaayos natin ang lahat sa buhay natin in accordance with God's will. No? Kaya ganyan din nangyayari sa mga kapatid natin, di ba? Sina Sister Angel, sina Sister Gloria, di ba? Si Brother Ramir, si Brother Jason, si Brother Ricardo Coronel, no? Tsaka Sister Pigs. Marami na sila, no? Yung anak nila Sister Josie Kaluwag, Brother Jojo Kaluwag, na nakasal na sila sa simbahan, no? Hindi rin madali. Ang tagal din panahon, di ba? Sister May, tsaka Brother Rico, kailan din lang sila na nakasal sa simbahan, no? Pero at least naganap, di ba? Kaya yun po ang sinasabi ko, no? Na napakabuti ang Diyos, nais niyang pumasok sa buhay natin para matulungan tayo, di ba? Kasi alam niya na without Him, we're going to perdition or damnation, di ba? But with Him, brothers and sisters, we're going to heaven. Ang langit, alam mo naman, brothers and sisters, ang langit, ang sarap ng langit. No? Wala ka hindi mo na kailangan kumayod pa doon. No? We will be fed by our Father. No? Lahat ng mga bagay na magpapaligaya sa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos dahil ganyan tayo niya kamahal. Sige, sis, bago tayo manalangin. Wala na po ako masasabi, Brother June, at ang saya po ng puso at naka-join na naman po ako at maganda na naman magiging buong araw ko at buong linggo ko dahil po may paalala lagi kay Lord through this community and sa inyo po, Brother June. Thank you po, brothers and sisters. Thank you po, Brother June. Yeah, kaya kami ni Sister Kat ay nagpapasalamat po sa inyo. Of course, with Sister Shea also, no? Dahil talagang yun po ang problema natin, tao lang tayo, mahina ang katawan natin, kailangan magpahinga. Yun naman po ang gusto ni Lord, nagpapahinga tayo, no? Para pag nakakuha na tayo ulit ng lakas, ibuhos din natin ulit pabalik sa Panginoon ang lakas na ating na-recover, no? Kaya brothers and sisters, always remember, no? Today is Ash Wednesday, no? As you are being imposed by the priest, no? Ng mga abo sa noo, alalahanin lang natin na nagmula tayo sa abo, no? At meron tayong destinasyon, hindi na abo, kundi ang Diyos na nagmamahal po sa atin. Kaya salamat sa Diyos, minahal niya tayo kahit tayo mga makasalanan. Yun po ang pagkakahulugan ng Ash Wednesday. God loves us despite of us. Tayo po ay manalangin. Sumpang sa'yo magpakailan paman yakapin mo. Oh, hallelujah. Bawat sandali. Yes, Lord. Yakapin mo kami, Panginoon. Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay at Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, yan po ang pangako namin sa pagitan ng tulong mo, Lord. Ialay namin ang buhay sa iyo, Lord. Lahat ng natitirang lakas namin at panahon, Lord, ay sana'y makapagdulot ng kaluwalhatian sa iyo. Magsilbi kaming liwanag, Panginoon, sa mundo at asin, Panginoon. As you have called us, Lord, to be one with you in your mission, to bring salvation to everyone, Lord. Palalahanan ng lahat
ang kahalagahan ng makilala ka at mahalin ka, Panginoon, sapagkat una mo kaming inibig. Huwag sanang masayang ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, cover us with your most precious blood. Protect us always, Lord, from any physical, spiritual, mental, emotional, financial harm, Lord. Maawa po kayo sa amin, Panginoon, at sa bawat mahal namin sa buhay. Yakapin mo kami, Lord, sa bawat saglit, Lord, para hindi kami galawin ng demonyong kaaway. Ganon din po mga minamahal namin kapatid sa Benasilo ko family. Lord, alam mo ang mga problema nila, Panginoon. Kahit hindi ko nabanggitin isa-isa, Panginoon, alam mo, Panginoon. Kahit hindi ko man sila maisip, Lord, naiisip mo lagi sila. Sapagkat higit ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na sa sino ko family ay maparangalan ka namin lagi at maluwalhatian, Lord. Sa magitan ng bawat buhay namin, Lord, sa pagsunod namin sa iyong kalooban. Kaya Lord, guide us always and protect us, Lord, today and every day of our life. All of this we ask in the mighty name of your beloved Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you in unity with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. In the Father, Son, the Holy Spirit. Sasambang sa'yo. Hindi ko na po mababasa mga pangalan nyo, no? But anyway, alam po ng Diyos, nariyan kayo. At don't ever doubt, pagpapalain po niya kayo. No? Sister Kat, thank you. No? Salamat sa pagsama mo lagi. Salamat magpapasalamat din ako sa Diyos sa apoy na sinindihan niya sa iyong kaluluwa at sa iyong puso. No? The fire of love to love God and to do His will. Okay, God. Si God po ang may gawa nito. Oo nga, Thank you, Lord. yeah, Thank you, I Brother know. June. Yeah. Yan ang Thank you po. pinakamagandang regalo natin. Ma-feel natin yung fire of love. No? Galing po sa Diyos yan eh. Tama po, Sister Kat. Regalo ng Diyos yan eh. Yan po i-pray nyo. Yan po pinipray ko sa inyong lahat eh. Na pag-alabi ng Diyos ang inyong pagmamahal sa Kanya. Kasi hindi kaya pag hindi maalab tayo, hindi natin kayang ibigin ng Diyos. Okay. So, Sister Kat, paalam ka na? Yes po. Ingat po, Brother June. Gabayan po kayo ni Lord. Ingat po, brothers and sisters. At huwag pong makalimot dumaan sa simbahan. Naway makapagpa-mark po tayo sa simbahan lahat. God bless everyone. Thank you, Lord. At inyo po, Ingat po. At inyo pa bang lingkod, Brother June Cabrera, lagi nagpapaalala sa inyo, may Diyos po nagmamahal sa atin. Huwag malungkot, huwag matakot, no? He's over and above all problems, all storms in life. Kaya, God bless everyone and keep on smiling. No? God is good. Bye-bye. Thank you, Sister Kat. Amen. Thank you po. Bye-bye. My Brother June. Sa'yo magpakailan paman yakapin mo